don't sell any chicken na we know in the first place na nagkaroon ng history of sickness. Tapos sasabihin natin wala ito, hindi ito nang nagkasakit. So, never do that sa ating mga kaibigang buyers. Hello mga boys, good morning. Medyo dito na tayo, medyo napaaga muna tayo, no? 6 in the morning. So, first time ko naman itong nakapunta kagad ng 6 in the morning kasi usually yung weather ngayon, kahit 7 na, medyo makulimlim pa din dito sa aming area. So, nag-feed tayo around mga 7 o'clock in the morning. Kasi yun ang parang tamang-tamang weather niya, no? Hindi masyadong maliwanag, hindi din masyadong madilim pa. So 7. Kaya lang ngayon, medyo inagahan din natin 6 in the morning. Nagbigay na tayo actually ng bawg, ng feed. So yung ginagamit natin is yung yung pinaka ready mix na maintenance feed, no? Economically mas advantage in the sense na nakamura tayo. Medyo mura pero quality pa din. Ito yung GMP, 80-20, hindi naman promotion pero share ko lang yung ginagamit natin feed. Isa tayo sa dinaanan na badly hit ng Bagyong Upong. So, ito yung province natin ng pinaka-sentro na dinaanan. So, grabe yung naging damages. Actually, nung kasagsagan, buti na lang umaga na yon, halos 4 AM na halos yung pinaka-strength ng typhoon. So, gising na tayo. At around mga 5 in the morning, yung chinek ko yung while ongoing yung typhoon, yung chinek ko yung ating mga nasa port area, may nadaganan na ng sim, may nadaganan na ng puno. Nagapang kagad natin, so buhay sila. Yun ang mga common na difficulties sa challenges pag especially pag marami kang alaga cord, tapos dumaan yung malakas na bagyo. Well, good thing about dun sa mga mga malaking farm kasi may mga gamit silang pang keeping temporarily while may bagyo. Pero ito pinabayaan ko lang kasi imagine nasa signal number 4 kami pero pinabayaan ko lang din yung nasa cord. Ang kagandahan naman wala nang mortality, wala nang na injured. Nagsuffer lang sila talaga for the whole duration ng typhoon. Mga 2 days after, balik sigla naman kagad sila. So yun yung ating nag-clearing tayo, bali nag-grass cutter kagad tayo. Para naman manumbalik yung ating saya, at enthusiasm sa pag nakikita natin yung ating mga alagang So, nag-clearing tayo, nag-grass cutter ako nung the other day. Ito lang naman ang ating ngayon, yung ating mga nasa cord. Actually, there are just about 20 heads ang nasa nasa cord area. If you can still recall yung ating unang vlog, na-mention ko na out of 50 heads, 4 na lang yung natira, no? So, ito ay isa ito sa itong naka-cord malapit ito sa akin. Isa ito sa naging mga naiwan sa 4 na heads. Okay. Hanggang ngayon
although naka-cord na siya for about mga 2 months na siguro ito, na nasa 5 months na, pero yung build niya, yun, talagang halatang dinaanan ng hindi ng bagyo, kundi dinaanan ng sakit. And until now mga buboys, pag makikita mo siya, may pa din yung may balahibo pa din dito sa kanyang ilong. Sinyales na may sipon pa din. So, just imagine 2 months ng cording, tapos nag-administer tayo ng mga gamot sa kanya. Hindi pa din matanggal-tanggal yung sipon. So baka may mga idea kayo mga buboys kung paano madaling matanggal yung sipon. So 4 lang sila, isa, 2. Yung nasa dulo, 3, saka itong nasa gilid din isa, 4. And yung 4 na yan, may mga manifestation pa din ng sipon. So minsan nakakahinang loob kasi 4 na lang nga. Pero tinatry pa din natin, ginamit natin doon sa examination. Syempre hindi tayo makakapag-rely 100%, especially doon sa basaan, kasi pag may history ng sakit, bumibigay sa basaan. Kaya ang nangyayari yan, pag ganito yung natin, why kailangan pa din natin i-keep. Kasi pang matagalang gamit na lang ito, hanggang sa tumanda siya, na fully recovered talaga yung niya, yung katawan niya. So, pag mga ganito, for keep lang ito mga buboys, for personal use na lang natin. Don't sell any chicken na we know in the first place na nagkaroon ng history of sickness. Tapos sasabihin natin wala ito, hindi ito nang may kasakit. So, never do that sa ating mga kaibigang buyers. Isa ito sa pang-4 na naiwan natin na Kaya yung niya, kasi dark leg siya, kasi yung Golden Boy na i-pair natin sa McLean Hatch. Okay? Yung Golden Boy natin mga buboys, galing kay James Armin, no? Kay idol natin. So naka-pair siya sa McLean Hatch, kaya 2 yung color ng legs na ibigay doon sa ating breeding, yung yellow leg sa itong dark leg na hatch looking. So yung composition naman nito halos nakuha niya sa kanyang brood hen, yun. Okay. Ito siya, ito mga buboys, ito siya, maganda yung katawan nito kasi hindi siya masyadong hindi nagtagal yung sipon sa kanya. Although nasipon din siya, pero hindi nagtagal yung sipon sa kanya, nawala. Pansin nyo, yung katawan niya is talagang bilog. Maganda yung build. Compare doon sa 3 iwan. Dahil sa compare doon sa 3 kapatid niya. So nag-iisa ito na blue legs, green legs, blue legs. So nag-iisa itong sa 4, nag-iisa itong dark leg. And yung mga senyales na talagang hindi naapektuhan ng sakit compared doon sa naapektuhan, halos bagsak. Okay? Bagsak yung pakpak. Tapos palaging may balahibo sa ilong. No? Kagandahan naman mga buboys at sila, magkanang kumain. Magkanang kumain sila. So ito, natutuwa din ako dito. Natutuwa ako nito kasi nagde-develop na yung kanyang itsura. So yung feathering niya, yung buntot niya. Kaya medium station. So ito lang mga nagpapasaya sa atin mga buboys pag nakikita natin sa cord naglumalakad-lakad. Itong mga ganito. So pinapakita ko mga buboys yung pagkakaiba ng although nagkasakit, pero hindi ganun kalalang sakit, hindi ganun katagal na sakit. Kaysa doon sa matagal na may dinadalang sakit.
na talagang yung growth niya naapektuhan na. Kaya kahit nasa 5 months na sila, pag tinitingnan mo, parang nasa 4 months pa din. So imagine, yung age, yung development age na sana matured na sila, bumabagal, no? Nagde-delay. Kasi nga, may kalaban silang sakit na dinadala. Okay? So ito yun. Yan. So yun mga buboys, no? Yun, after typhoon, ano naman magtambay dito sa ating manukan. Kasi nga, yun, malinis na naman. Although hindi pa tayo nakapag-fully recovered. Marami pa tayong kailangan i-repair. Yung ating mga roofing, sira-sira pa. Yung iba. Timing lang tayo mga buboys. Ilantay lang natin yung energy. Energy. So kayo, kumusta kayo mga buboys? Dinalan ba kayo ng bagyong Upong? Dinalan din ba kayo ng bagyong Ramil? Kumusta yung mga alaga natin? Oh? So share naman. So yun mga buboys, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang muna. Yun lang ipapakita muna natin yung ating mga alagang manok after the typhoon. Sana mag-ingat kayo parati at yun, keep on cooking. Bye, see you. See you. Keep safe. Bye-bye.